Okay, alright yan. At kumusta po mga kaibigan? Welcome back ulit dito sa Rapido TV. Ayan, no? At ito na nga mga kaibigan, ang abogado po ni Arnie Tibes na si Tony Topacio ay nagsasalita na mga kaibigan. At dito nga no, sa video ito ay sabi niya na ay hindi daw dapat na pinagpatuloy yung pong ginawa sa Kongreso na pagboto doon po no sa pagdeklara na patalsikin na po itong kanyang busing mga kaibigan. Parang nakita ko dito mga kaibigan na kung ano ang kanilang kagustuhan ay yun sana dapat ang sundin no mga kaibigan. Talagang gawain na po yan ang kanyang busing no. Sabi nga sa ating mga kababayan dyan sa Negros na ganun po no ang ginagawa ng kanyang busing at kailangan na sundin po ninyo dahil kung hindi po kayo susunod ay malilintikan po tayo po sa kanyang busing. At katulad na rin po nung nag-comment nga sa atin na siguro ay tauhan niya o supporter ba niya yon, na sabi niya ay sa akin daw pinagagawa na binanatan ang kanyang busing ay baka raw ay babalikan daw ako mga kaibigan. Kaya ay natawa po ako doon mga kaibigan no, sa isa po niyang supporter o tauhan ba yun niya mga kaibigan no, na ay para bang tinatakot po tayo mga kaibigan. Bakit po tayo matatakot na ang atin pong ginagawa po dito ay parang nagpapaabot lang naman ng atin pong mga public opinion patungkol nga dito sa mga pangyayari. At palagi na natin sinasabi na harapin po nila ang kaso na ito para malaman at lumabas ang katotohanan, di ba mga kaibigan? Pero takot po sila na harapin ang kaso na ito. So ano po ang ibig sabihin dyan? Bakit ay takot po sila mga kaibigan? Di ba? At isa pa, ito nga si Atty. Topacio na walang ibang ginawa kung hindi ay papalakasin lamang ang loob ng kanya pong busing mga kaibigan. Siguro ito nga si Atty. Topacio ay kumukuha din po ito ng doktor mga kaibigan. No? Kaya ay magaling po siya magpalakas ng loob ng isang tao na alam po niya na tagilid na po ang kanila pong laban sa ngayon. No? So ito po mga kaibigan, no? Ang video na ito at dito po natin marinig kung ano po itong mga paliwanag o mga pinagsasabi dito po ni Atty. Topacio. Kaya ayan, at panoorin po natin para sama-sama din po natin bigyan ng ating mga public opinion. Ikinagulat ni dating Negros Oriental Representative Arnie Tibes ang naging aksyon ng mga kapwa niya mambabatas na tanggalin siya bilang kongresista. He's more saddened than shocked. He expected this, but he's sad not for himself, but because he felt that those who voted for him during the last elections as representative of the 3rd District of Negros Oriental would be deprived of their elected representative in the House of Representatives. Ayan na po mga kaibigan, no? Tingnan ninyo, hindi raw nagugulat itong si Arnie Tibes sa lumabas po na decision o action nito pong kanyang mga kasamahang mambabatas mga kaibigan na which is ay pinapatalsik nga siya sa Kongreso. Na alam po naman natin na ilang beses po ito inulit-ulit nito pong si Atty. Topacio na sinasabi po niya na hindi po pwede na patalsikin ang kanyang busing sa Kongreso dahil ay halal daw ito mga kaibigan ng taong bayan mga kaibigan. At sa ngayon ay ang kanilang sinasabi na hindi daw nagugulat dahil alam na po na ito po ang mangyayari mga kaibigan. Hindi nga nagugulat pero nabibigla naman siguro mga kaibigan. Dahil nga ay dito sa kanyang sinasabi mga kaibigan, no? Talagang kitang-kita po natin na ang ginagawa po niya itong kanyang busing parang binigyan lang po niya ng lakas ng loob para po ay alam na po natin kung wala pong tao na magbigay po ng pampalakas ng loob dito, baka po ay lumalala po ang sakit dito mga kaibigan. Alam po natin na sa ngayon parang napansin nga natin ay may kakaiba na po no na mga ginagawa itong kanyang busing.
Pinag-aaralan na raw nila ang kanilang mga opsyon at gagamitin ang lahat ng legal remedies. Pero kaya pa bang baliktarin ang naging botohan sa Kongreso? It may be futile, but nonetheless, he should have been given the chance to appeal. Based on the voting, the chances are nil. But nonetheless, we are studying our options. Giit na kanyang abogado na si Ferdinand Topacio, dapat ipinagpaliban muna ang nangyaring botohan Yun. dahil may nakabindin pang apela si Teves sa Anti-Terrorism Council sa kanyang designation bilang terorista at reklamo sa ombudsman dahil sa pag-abandona niya umano sa kanyang pwesto. Suportado naman ng mga mambabatas mula sa National Unity Party ang pagpapatalsik kay Teves. Yan pa lang, Mabigat at nakakabahala raw ang mga ebidensya laban dito. Para naman sa mga kongresista mula sa PDP laban, ang pagkatalaga kay Teves bilang terorista ay insulto sa karangalan ng Kamara. Yun, Naharap si Teves sa totoo yan. kasong murder kaugnay sa 3 insidente na pagpatay sa Negros Oriental noong 2019. Pero wala pang inilalabas na arrest warrant ang korte. May hiwalay na reklamong murder din laban sa kanya, kaugnay naman ang pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Daming Gamo kaso. at siyam na iba pa. Natanong din si Topacio kung hindi pa ba uuwi si Teves sa bansa para harapin ang kanyang mga kaso. Yes, I think that is definite because with what is happening now, his requisite that he be treated with fairness is not happening. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, hihilingin nila na mailipat ang mga kaso ni Teves sa Maynila. So, ayan, no? At narinig po natin, mga kaibigan, no, itong mga pinagsasabi po dito ni Atty. Topacio na yun nga, no, ay kini-question po niya yun pong ginawa po na butuhan dyan po sa Kongreso na which is ay pagpapatalsik dito po sa kanyang busing, mga kaibigan, no? At sabi nga niya ay hindi pa raw yun dapat na gawin sa Kongreso na pagbubutuhan ang pagpapatalsik dahil may kaso daw na nakapinding dito po, no, sa ombudsman itong kanyang busing. Marami pang kaso po itong kanyang busing talaga, mga kaibigan, no? Talagang itong si Topacio ay nakikita po natin dito, mga kaibigan, ay parang nalilito na rin po, no? At kaya siguro ay kung magsasalita din po siya kahit na alam na po niya na tagilid na po, ay pinipilit pa rin po niya na palakasin ang loob ng kanyang busing at siyempre siya na rin po, mga kaibigan, no, nagpapalakas ng loob dahil sa patong-patong po na kaso ang kanila pong hinaharap, no, at mayroon pang kasunod yung pong sa Pamplona Massacre, no, di ba? Lalong dumadagdag, no, at dumadami ito pong kaso, lalong-lalo na yung pinalabas ni Atty. Balingod, no, na mayroon daw isang estudyante na ginahasa, mga kaibigan, no, na ay magreklamo din. So ayan, at lalo pong dumami nga ang kaso na haharapin nito pong si Arnie Tibes, mga kaibigan, at iba pa niyang mga kasamahan, no. So dito po sa video na ito, no, mga kaibigan, sa balitang ito, talagang mapansin po natin na wala na talaga ito, mga kaibigan. Wala nang laban kung hindi ang dapat pong gawin nito pong kampo ni Tibes o ito mismo si Arnie Tibes ay harapin na lang po nila ito pong lahat ng ito. At doon po nila sasabihin kung ano man po yung mga pinagmalaki ni Atty. Topacio na mga ebidensya at para malaman na ito pong mga nangyayaring lahat na ito na base sa sabi ni Atty. Topacio ay chismis, haka lamang, barang pagbibintang lamang, no, mga kaibigan, panggigipit, ganun po naman po ang kanilang palaging mga pinagsasabi. So patunayan po nila doon po sa korte kung ito bang lahat na ito ay ginawa lamang o ito ba ay chismis lamang para po gawan ng kwento na maging masama itong kanya pong busing, mga kaibigan, no? So doon po talaga sa korte ang tamang binyo para po nila ay ipalabas ang lahat po na hawak nila na ebidensya. Huwag po dito sa social media na puro na lang po dada at mga sarili po nilang mga sinasabi ay parang kinakain lang din po nila pabalik, mga kaibigan, di ba? Kung naalala ninyo, si Atty. Topacio, sinasabi niya dati na hindi po mangyayari na
mapaalis ang kanyang busing sa Kongreso dahil ay halal po yan ng taong bayan. Pero ano ang nangyayari ngayon, di ba? At doon naman po sa mga kaso na nagka-file, lalong-lalo na itong tatlong murder case ngayon na nandyan na po sa korte, ay sabi nga niya na wala daw ang kaso na ito dahil dati pa yan na kaso, mga kaibigan, at ito ay chismis lamang. Pero ngayon ang nangyayari, andyan na sa korte, di ba? Halos lahat po ng kanyang mga sinasabi parang bumabalik po sa kanila, mga kaibigan. So marami nga ang nagsasabi sa atin na pagka ang karma na talaga ang magbalik sa atin ay talagang ganun po ang mangyayari kahit na ano pa ang ating pong gagawin, no, na mga diskarte, palusot po, mga kaibigan, talagang tatablan at tatablan ka dahil nga ay ang ating mahal na Panginoon ay ayaw po niya na patuloy po yung mga tao na gumagawa ng masama sa kapwa na dapat po ay bigyan po ng tuldok itong mga pangyayaring ito. Kaya ay siguro ito na po ang ginawa ng ating mahal na Panginoon, mga kaibigan, no, para matuldukan na ito pong mga paghihirap ng ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental dahil ay marami po talaga, no, ang mga tao dyan na halos hindi makagalaw ng diretso, parang medyo may kinakatakutan, no, lalong-lalo na po nung buhay pa yung isang hitman, no, mga kaibigan, no, na si Alex Mayagma. Talagang takot na takot po ang mga taga Negros dahil nga ang tao na iyon, sabi nila, ay walang awa kung pumatay ng tao, mga kaibigan, kahit na wala kang ginawa na mali o kasalanan sa kanya, basta may nag-utos sa kanya ay wala na po siyang pakialam sa iyo at talagang itutumba ka, mga kaibigan. At sa ngayon, wala na po yung si Alex Mayagma, pero mayroon pa pong iba dyan, no, mga kaibigan, na at large pa rin. At kaya ay yun ang patuloy po, no, na tinutugis po sa ating mga PNP dyan, lalo na po sa bagong provincial director dyan, mga kaibigan, no, na talagang ginagawa po niya ang kanilang trabaho na usigin, hanapin kung saan man nagtatagong mga lungga ito po nga mga kriminal na iyan para po ay bumalik na po talaga yung pong peaceful dyan po sa Negros Oriental na pagka lumabas ka sa iyong tahanan kahit na medyo gabi na ay hindi ka na matatakot na baka ay bigla na lang na mayroong lalabas dyan at bigla ka na lang babarilin, di ba? So, ganun po yan, mga kaibigan, no? At yun din po naman ang atin pong inaasahan na ay maging peaceful po dyan ang Negros, no, mga kaibigan. Dahil kawawa po, no? Kawawa po ang ating mga kababayan kung patuloy po na ganun ang mangyayari na merong mga tao dyan na maghari-harian, di ba? Na sana dapat ay pantay-pantay po, no, mga kaibigan, ang ating pong mga pagkikilos dyan sa ating lugar kung nasaan po tayo para ay maganda at smooth lang po, no, ang lahat, no? At walang mangyayari na maging gulo pagka sama-sama po tayo, di ba, mga kaibigan? Ganun lang po yan. Pero kung meron po talagang maghari-harian dyan na ay gusto niyang akunin yung mga lupa ninyo, siyempre lupa ninyo yan, doon kayo naghanap buhay, ay ayaw talaga ninyo yung ibigay. Pero ang masakit lang dyan dahil nga ay malakas po ang inyong kalaban, talagang makukuha po nila ang gusto po nila. Yun din po, no, ang isang problema dyan, mga kaibigan, no, sa mga may kaya, may pira na pwedeng magbayad na kahit ilang tao dyan, mga kaibigan, para po ay harasin ang mga pamilya na gusto po nila na bawian ng mga pangkabuhayan, lalong-lalo na itong mga lupain, mga kaibigan, no? Na alam po naman natin, dumating po yan sa Senate, no? Marami pong nagkumplin doon, no? At napaiyak pa nga dahil nga sa ay dumating po yung mga tauhan na dala-dala po ay mga baril at yung pong si Manang
gamit po niya ay yung kawayan lang mga kaibigan para panglaban pa. Paano po makapaglaban yung gano'n mga kaibigan? No? Na sana ay mawala na po yan dyan po sa Negros Oriental. So yan lang po naman ang ating pong hinangan. Justisya at pagbalik po ng peaceful dyan po sa Negros Oriental. So ayan mga kaibigan, no? Paki-comment po kung ano yung masasabi dito po sa ating pong mga ginagawan po ng ating reaction. Katulad po dito sa mga pinagsasabi po ni Attorney Topacio, mga kaibigan, na nais pa rin po nila itong iapila ang nangyari po sa kanyang busing doon po sa Supreme Court, no, mga kaibigan. At yun ngang pagdeklara ng terorista ang kanyang busing ay inaapila na rin po yun nila mga kaibigan. No. So by the way ay karapatan naman po yan mga kaibigan. No. Lalong-lalo na po ni Atty. Topacio na siya po ang legal counsel po ni TVS. Pwede naman po silang mag-apila. Nasa kanila na po yan mga kaibigan. Ano? At sa akin lang po dito mga kaibigan, sa aking obserbasyon ay wala din po mangyayari dyan sa kanila pong ginagawa po na pag-apila dahil nga ay yung mga sinasabi dyan po sa Kongreso na matibay din po ang hawak nila na mga ebidensya dito po sa pagpataw po nila na pagpatalsik kay Congressman Arnie Tibes na sa ngayon ay tinatawag siyang Congressman, mga kaibigan. No? So, okay, alright. At hanggang dito lang po muna tayo. No? Ulitin ko po ang aking pagpapasalamat sa inyo mga kaibigan, no? Sa ating pong mga kababayan dyan po sa Negros na sumusuporta na po sa ating mga ginagawa po ng mga videos at sa ating pong mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga ka-OFW, ayan, at lahat-lahat po tayo, mag-iingatan po tayo palagi kung saan po tayo naroon. At naway, palagi po tayong gabayan ni Lord sa araw-araw po nating mga pinagagawa. At sa mga hindi pa po naka-like, ayan, paki-like naman po kung nagustuhan ninyo ang ating video. At kung mari, paki-share na rin po mga kaibigan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe naman at paki-follow na rin po ang ating Facebook page. Ayan, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nakasubscribe at nakapollow na, ayan, maraming salamat po sa inyo, Ma'am and Sir. At see you po sa next video ko. God bless all of us. At palagi lang po tayo mag-ingat saan man tayo naroon.